batay doon sa mga monitoring at consolidated reports so far, especially overnight, how do you describe yung situation ng ating mga OFWs as we speak? Well, definitely not just our OFWs but even our own personnel. Ayun. Habang kausap namin sila kahapon virtually ay nakakaramdam sila maya't maya magpapaalam, sasabihin na pasensya na, nakadinig na naman kami, nakaramdam na naman at they hear it of course and they see it and they feel it. So it is a situation na hindi pangkaraniwan, a cause for alarm but not a cause for grave alarm in a sense na kailangan magpanic. Hindi po, so we're sending the message to keep calm, to hunker down in their respective residences indoors at wag lumabas kung hindi naman kinakailangan. And of course, minomonitor din natin yung kanilang empleyo na patuloy lang ito. At the same time, yung mga naapektuhan, halimbawa yung sa airport doon at yung mga biyaherong Pilipino doon na OFWs, minamanman din natin sitwasyon na matulungan natin kung sila ay na-stranded o kinakailangan ng tulong. Pati dito, by the way, I'm headed for the airport, in fact, to check on our OFWs na apektado ng kanseladong flights. Papasalamat tayo ka Admin PY Kaunan kasi doon sa mga na-cancel yung flights, nakapag-provide ng rebooking assistance, transport and accommodation assistance. Kahit yung mga nandito pa, yung mga hindi pa nakakalipad? Yes. Hindi pa nakakalipad. May assistance na? At nandun na sa airport. Kasi ang isang mahalagang payo naman din, linabas na rin ni Sir Ramon Ang at ng NNIC at ng mga airlines, alamin muna bago tumungo ng airport kung tuloy yung flight. Kasi medyo alanganin yung sitwasyon kung dumating na sa airport, malis na yung sundo, yung hatid, at nalaman na kanselado yung flight. So alamin muna yung flight status bago po tumungo ng airport. Sec, itinaas pa po ba natin yung alerto sa Israel, sa Iran, at sa iba pa pong affected nations? Okay, sa pakikipag-usap, kasi nga, inatasan kami ng ating Pangulo, ni Sec. Tess Lazaro ng DFA, Secretary for Foreign Affairs, na pangalagaan ng mga OFWs. Kaya sa koordinasyon namin, napag-alaman ko rin kay Secretary Tess na rini-review ito sa ngayon at magkakaroon ng agaran at kukulang action dito sa kanilang pagre-review.